Hello guys, welcome back to my channel sa ating YouTube, Arvin Benedicto. And our video for today ay update lang po sa ating ampalayahan. And yun, kung ano-anong mga diskusyon ng ating makita dito, ano po. And our verse sa Philippians 4:13, sabi po doon, I can do all things through Christ who strengthened me. So let's go guys. Nakita ko dito na gusto kong i-share sa inyo sa pag-aampalaya. Di po ba naglagay tayo ng plastic mulch para pangontra sa damo, para hindi agad masyadong damuhin. Ngayon, ang ginamit natin ay ito, isang Del Monte. Yan. Yung pahaba siya. Tapos napansin ko parang medyo maliit yung butas. Kaya ito na yung ginamit natin. Yan, sa gatas naman. Yan, gatas. Yung sa gatas, mas malaki to. O, meron din yung Del Monte Pineapple na malaking lata, yung mga fruit cocktail, yon, ganon. Ganon talaga yung ginagamit ko dati. Pero nito, sumubok tayo na yung mas maliit na pangbutas. So, ito po, mapapansin nyo, ito yung traditional pa rin na ginagamit na naglalagay ng uling. Tapos, lapat lang, pag mainit na yung lata, ilapat lang ito sa plastic mulch. Tapos ito, kung mapapansin nyo, may kawad. Yan. Yan. May kawad po siya. Ang sukat po niyan ay 50 cm. Para yung ating pagbubutas ay hindi siya, kumbaga meron siyang guide kung gaano kalayo. So yan po. Oh. Yan, meron pa ditong niyog, panggata. Tapos, meron ditong parang handle. Kasi pag walang handle, dito lang yung init ng usok ng uling ay ating masasapo ng kamay. Kaya ito, okay na okay ito. So yan po yung isa sa pamamaraan natin ng bubutas ng plastic mulch. Tapos ang isa ko rin paraan is ano naman, ganun din, lata rin. Tapos bubutasan natin, ating iga-grinder yung pinaka-bunganga. Tapos yun lang yung ating idinidiin sa butas. Tapos meron tayong panukat na stick. So ganun po yung ating paraan ng pagbubutas. So yan, atin pong papasyalan. Pakita ko sa inyo. So yan, sa ngayon po ay nasa 13, 14 at 15 days after transplant. So ito po, mapapansin nyo to. Yan, malalaki yung butas niya. At ngayon po ay nagpapatanggal din tayo ng damo, weeding, manual weeding, kasi hindi naman kaya ito ng machine, hindi kaya ng ano pa man. So yan, bale itong area na to 14 days after transplant. Tapos yung dulo na yon 15 days after transplant. Tapos yung iba 13 days after transplant. Kasi nga 3 araw tayo na nagtanim. So yan, mapapansin nyo po sa ito, gaya nito po, oh. Nasa ano na siya, almost 2 feet, more than 2 feet or almost 2 feet ang taas. Pero meron ding mababa, gaya nito, oh, medyo mas mababa. So praise God, magaganda yung sibulan ng ating mga ampalaya. So yan, pasyalan lang natin sina ate na nagagamas. So ito, kung mapansin nyo naman ito, yan, ito yung yung isang lata na maliit. Yan, kung mapansin nyo, maliit yung pagkabutas niya. So okay siya kung ang pagbabasihan natin ay sa damo, dahil kokonti yung damo na mabubuhay kasi nga maliit yung butas. Pero kapag naman umuulan, hindi agad siya makasalo ng tubig kasi nga maliit din ang butas. Kaya yun ang mga advantage pagka malaki ang butas. So yan, mapansin nyo, kaya tayo nagpapagamas na. Ito, nasa 14 days after transplant. Yan, oh. Ang kapal na ng damo. Yan, oh.
So sa halip na makakapulgara siya ng mabilis, ay naaagawan pa ng nutrients itong mga damong ito. Ayan. So at least itong part na to, yan, wala na siyang, hindi siya natubo yung damo. So yan. Although itong mga mutha talagang matitibay, o tingnan nyo sa ilalim. Pero at least hindi sila makapenetrate ng matindi. Yan po, kita pa, nandyan pa yung mga basal. Oh. Ang galing. So ang plano po natin dito, pagka umangat na dito at medyo natatakloban na yung balag, plano natin na maglatag ng perforane, dahil hindi kakayanin ng hose lamang kasi masyadong madami itong didiligan, tapos meron pang sili. Kaya bumili na tayo noong perforane na 1 inch. So gawan din natin ang vlog yung water system natin na gagawin. So yan, kinakailangan nating mag-improvise, although medyo magastos ng konti, pero on the long run mas tipid naman yon, kasi kaysa mano-mano sa labor pa lang talo ka na. Ang laki na ng talo, hindi naman totally talo, pero ang laki ng matitipid mo on the long run. And then yun nga, sa mga bago sa ating channel, so almost nasa 400 plus yung lumabis nung tayo magpatanim. At syempre mahal nga yung seeds na ampalaya, kaya eto, kahit sa gilid-gilid tayo nagpatanim kahit walang plastic. So kaya nito, isa, dalawa, basta ito, basta yung 400 plus na yon itinanim natin lahat, walang itinira. So kaya yung iba pag nagkakaroon ng mortality, so pinapabayaan na lang natin, hindi na natin hinuhulipan dahil wala na tayong panghulip, dahil nga napatanim na. And ito naman, mapapansin nyo rin yung sili natin, nasa 71 days na yan after transplant. Nakaano na rin siya, almost 1.5 na kilos na ang nakuha natin sa 7,000 plus na puno. At ito yung ating balag para sa mga baguhan din. Yan, itong ating balag pwede siyang may baba. Yan. Tingnan nyo itong ating poste na to, nakatukod lang po yan. Hindi siya yung katulad ng traditional na balag na nakabaon, yung parang ganito ba. Yan, ito nakabaon to. So yan. Kaya lang yun, naputol na pala. So ito po, pakita ko lang para kita nyo lang itong ating balag. Yan, pwede nating matanggal. Yan, oh. Yun. Lahat po yan lahat po ng panukod na yan pwede siyang matanggal. Tapos kahit itong nasa gilid natin, itong mga nasa gilid na to, panabihan, ito ay nakatukod lang din, pwede rin itong may baba pa. Yan. Medyo matigas lang ang pagkatukod. So ito po ay hindi rin nakabaon. So ang ano lang nagdadala dyan, itong mga pamaltak natin na to, itong bagting kung tawagin. Yan. So ayan po, kung gusto nyo pong gawin yung ganitong klase ng balag, gumawa na rin po tayo ng video ng step by step sa paggawa ng ganitong klaseng balag. Trellis na pwedeng ibaba kapag malakas ang hangin, kapag may bagyo. Yan po. Pero this time, dahil may mga sili tayo, baka hindi na rin natin ito maibaba kung sakali man. Kaya hopefully, wag naman tayong daanan ng kalamidad. Salamat sa Diyos sa proteksyon. Ayan, hindi sila. Oh. At ito, si kaway-kaway muna dyan. Ay, Ivan. Pagka ganito, ano nyo yun? Inyo na rin iakay. Ha? Iakay nyo na. Yung kaya nandun, yung inuna nyo doon, hindi nyo inaakay. Yung doon sa kanina. Akayin nyo na ha. Ayan. Ayan. Nakakay ito, isang ot. Amo dudong. Tomba, ginoong tomba.
Yan, kakay natin. So, kagabi po ay umulan ng malakas. Kaya ang ganda sa sili, ang ganda sa ampalaya. Buhay na buhay. So yun pa, sa mga gilid-gilid ang ating mga itinanim. Oh, Dudong, kaway-kaway muna. Kaway muna din guys. Ay panayang kay kaya ng manok din sa gilid na rin. Yan. Nga po pala, nagpabakod na rin tayo dito dahil napasukan tayo dito ng 3 baka. So buti na lang nakita agad natin na itaboy natin agad palabas. Kaya wala man sa plano na magpabakod. Nakapagpabakod tayo. Yan. And then dito na tayo sa dulo. Yan, ito yung ating dulo na ito yung mga kasamahan ng lumabis na punla. So yan po, sa mga nagtatanong naman kung ano ang ating spacing ang ampalaya, bale per hill 50 cm po, tapos per row nasa mga 3 to 4 meters. So nasa inyo na po yan kung anong spacing ang gusto ninyo. Meron akong napapanood 2.5 meters ang kanilang spacing, tapos 1 meter ang per hill. Meron naman malalapad, merong 70 cm ang per hill, tapos nasa minimum 5 meters. 5 meters hanggang 10 meters ang layo ng per row. So yan. Bale yan po naman ay nasa inyo na. Depende sa inyong pangangailangan. Kasi sinubukan ko na po lahat yon. Nung sumubok ako ng malapad, ang tabla kung tawagin, na 6 to 7, 6 meters, 7 at saka 8 meters ang ginawa kong pagitan noon. Tapos 70 cm or 1 meter. So medyo matagal daw ang buhay ng ganon. Pero kaya lamang pagka namimitas na ako, konti muna hanggang sa padami. Pero ang nangyayari naman pagka ganon, pag inabot ka ng tag-ulan, hindi mo na maabutan yung madami na bunga. Kaya mas prepare ko yung ganito na 50 cm by 4 meters. So yan po. And ano pa ba? So ngayon lang, ito na lang po muna ngayon sa video natin na to. God bless. See you on the next video, and to God be the glory. God bless us all.